Nadatnan ni Maylene na mainit ang ulo ni Jonas pagdating niya sa bahay mula sa paglalako ng kakanin. Palagi namang ganoon ang asawa mula na maging pilantod ito. Mainit ang ulo at hindi makausap ng matino. Ay, ano ba naman buhay to? Wala man lang makain pagdating ko. Paika-ikang sabi ni Jonas na injured ito sa paa dahil sa nangyaring away sa sabungan. Galing ka na naman sa sabungan. Hindi ka pa nadala dyan sa nangyari sa'yo. Kahit paano, ay gusto ko pa rin kumita ng pera para hindi asa ng asa dyan sa kakarampot mong kita sa pagtitinda ng kung ano-ano. Aba, Jonas! Kahit paano ay malaking tulong din ito para sa atin. Pinagtsatsagaan ko to dahil wala kang trabaho. Kung noon nagtatrabaho ka ng matino at hindi puro sabong yung inaatupag mo, edi sana nangyari yan sa'yo. Sinusumbatan mo na naman ako? Galit na sabi ni Jonas. Hindi kita sinusumbatan. Sinasabi ko lang sa'yo ang mga mali mo. Pwede ba, Maylene? Huwag nang paulit-ulit. Gutom ako. Mas mabuti pang ipaghain mo na lang ako. Bumuntong hininga na lang si Maylene at nagpigil ng inis sa asawang si Jonas. Pagkatapos kumain ng lalaki, ay pumunta siya sa kaibigan ng kapitbahay lang. Nako, si Jonas na naman. Mag-abroad ka na lang kaya, kesa nandito ka. May stress ka lang. Mas mabuti pa nga siguro, Olga. Lumalaki na ang mga anak ko. Nagdadalaga na ang panganay ko si Maymay. Mas mabuti pa. Kaya asikasuhin mo ng lahat ng kakailanganin mo. Wala ka namang gastusin kundi ang DH ang papasukan mo. Agad na inasikaso ni Maylene ang mga kakailanganin. Ayaw man ng mga anak niya ay wala ding nagawa ang mga bata. Hindi din tumutol si Jonas dahil para din yun sa kanila. Hanggang sa dumating ang araw ng pag-alis si Maylene. Matapos ang ilang buwan na paghihintay, nagkaiyakan sila ng mga anak nang ihatid si Maylene sa airport. Mag-iingat kayo dito mga anak. Jonas, ingatan at alagaan mo ang mga bata. Bilin ni Maylene sa asawa habang mahigpit na kayakap ang mga anak. Oo, basta tuwing sahod mo ay magpapadala ka. Siguradong hindi magugutom ang mga bata. Alam mo namang injured pa itong paa ko at hindi pa ako makakapagtrabaho. Oo naman, lahat ng sahod ko ipapadala ko sa inyo. Basta Jonas, gamitin mo sa tama. Hindi biro ang mga ibang bansa. Siguradong malulungkot ako doon. Mamimiss ko kayo. Syempre naman, ipapaayos ko itong bahay natin para pagdating mo, makita mo naman ang pinaghirapan mo. Asahan ko yan, Jonas. Sana wag ka nang bumalik sa pagsasabong. Di na nga. Ano ka ba? O siya, sige. Huwag ka na magdrama dyan. Mas lalong malulungkot lang ang mga bata. Isang mahigpit na yakap muli bago humakbang si Maylene, kasabay ng pag-iyak ng kanyang dalawang anak. Paglipas ng isang buwan ay nakapagpadala kaagad si Maylene para sa mga bata at sa pagpapaayos ng kanilang bahay. Bakit 20,000 lang ito, Maylene? Hindi ba 30,000 na sahod mo dyan? Kulang ito. Mga materyales para sa bahay. Oo nga. Kahit ako. Akala ko 30. Pero 25 lang pala. Masyadong mahigpit ang amo ko sa akin. At nahihirapan ako dito. Ano ba naman yan? Yung 5,000 ay itinira ko dahil may kailangan din akong bilhin dito. Alam mo naman, sira na itong cellphone ko. Sige. Basta sa susunod, dagdagan mo to. Oo, Jonas. Noong una ay maayos naman ang lahat. Kapag nagpapadala si Maylene ay para sa bahay agad ang diretsyo ng padala ni Maylene at sa mga bata. Napaayos sila ang bahay dahil sa padala ni Maylene. May kulang pa ba sa bahay? Tanong ni Maylene sa asawa nang tumawag dito si Jonas. Yung CR na lang ang ipapaayos. Palalagyan ko din ng tiles. Sige, sa susunod na padala ko na lang ha? Gusto ko din sana magpatay ng bigasan dito sa harap ng bahay natin at tindahan para kapag nakauwi ka na, hindi ka na babalik dyan. Maganda yan. Napapagod na rin ako dito, Jonas.
Hirap na hirap ako. Tinitipid nila ako sa pagkain at kung minsan, panako na lang kung kumakain ako. Ang bibigat pa ng trabaho ko rito. Tulad ngayon, masakit ang buo kong katawan. Kaya nga, magtiyaga ka muna para hindi ka na bumalik dyan. Teka, ano yung nasa leeg mo? Ito. Nadulas kasi ako sa hagdan kahapon. Sige, ingat ka dyan. Tsagain mo na lang. 1 taon na lang. Matatapos mo na ang kontrata mo dyan. Sige Jonas. Tinatawag na ako ng amo kong babae. Tatawag ako kapag wala na akong gagawin. Sige, ingat ka dyan. Hindi na sumagot pa si Mylene. Nawala na ito sa screen. 2 buwan ang lumipas. Napaayos si Jonas ang CR nila at nakabili ng bigas na ititinda sa harap ng kanilang bahay. Ngunit, nang muli nilang tawagan sa mga sumunod na araw, ay hindi na nila ito makontak. Maymay, anak, nakontak niyo na bang nanay niyo? Hindi tay, hindi nag-online si nanay. Nung huli ko nakachat, busy daw sila. Ay, ano ba naman yung nanay mo? Delay na naman ang padala niya. Abay, sinisingil na ako nung pinagkukuhanan ko ng bigas. Alam niya naman na ginamit ko ang pera sa pagpapaayos itong pwesto natin. 3 buwan pa ang muling lumipas. Naging mainitin ang ulo ni Jonas. Nag-close na ang tindahan nila dahil agad ding nalugi. Dahil doon nila kinukuha ang mga gastusin mula nang hindi na nagpadala si Mylene. Nalulung din ito sa sabong. Siguro may ibang lalaki ng nanay mo doon, kaya hindi na tayo kinokontak at pinapadalhan. Walang hiyang babaeng yan! Lasing na lasing si Jonas ng oras sa iyon at galit na pinagmumura si Mylene. Hindi naman po siguro itay. Naaawa nga ako kay nanay dahil sa tuwing tatawag siya ay may mga pasa. Hindi lang halata dahil sa suot niya. Arte niya lang yon para hindi siya makapagdala. Visit ang nanay mo. Ano? Pababayaan na lang niya tayo? Ditong tirik ang mga mata? Kapag hindi pa siya magpapadala sa susunod na buwan, patitigilin ko na kayo sa pag-aaral. At ikaw, Maymay, magtatrabaho ka na. 1 taon 5 buwan na sa ibang bansa si Mylene at 5 buwan na itong hindi nagpapadala at kumukontak sa kanila. Kaya napilita si Jonas sa gawing sideline ang sabong, ngunit nalulung ito at lalong nagkautang. Naging dahilan ng pag-init ng ulo nito palagi ay ang mga anak ang pinagdidiskitahan. Tay, lasing ka na naman? Ano pang pakialam nyo? Kung gusto ko uminom, wala kayong pakialam. Tay, hindi pa kayo nagkaalala kay nanay? Baka kung napano na siya doon. Baka may masamang nangyari sa kanya. Bakit? Tayo ba inaalala niya? Nag-aalala ba siya kung maayos at kumakain na tayo dito? Makasarili ang nanay nyo. Sana hindi na lang siya nag-ibang bansa kung pababayaan niya lang tayo. Ang sabihin niya, sumama na siya sa ibang lalaki. May kalaguyo na siya doon. Hindi yan totoo, tay. Hindi magagawa ni nanay ang ganoon. Mabait si nanay at alam ko hindi niya tayo kayang tiisin. Hindi niya tayo kayang tiisin? Natitiis niya nga tayo ngayon eh. Baka may nangyari nang hindi maganda sa kanya sa abroad. Baka napano na siya doon. Dapat humingi na tayo ng tulong para makontak si nanay. Pabayaan niyo siya. Kung gusto niya, makokontak niya tayo. Hay nako, makatulog na nga. Isang araw, may nagchat kay Maymay at nagpakilalang kaibigan ni Mylene sa ibang bansa. Nagpakilala itong si Gina at gusto silang makausap. Hello po, kilala niyo po bang nanay ko? Bakit hindi na siya kumukontak sa akin? Hindi ko lang alam kung paano sasabihin sa inyo. Ang huling pagkikita namin ni Mylene ay last month pa. Wala daw siyang cellphone dahil kinuha ng amo niya. Lilipat sila sa Iran pero binigay niya sa akin yung huling 3 buwang sahod niya. Pinabawasan daw ng amo niya. Naawa nga ako. Gustong-gustong umuwi dyan. Napaiyak na lang si Maymay sa nalaman.
Paano po kaya matutulungan si nanay? Baka kung ano nang ginagawa sa kanya ng mga amo niya. Hindi ko din alam kung ano ang gagawin. Yung pera na sa akin, nasa 40,000 ito. Sabihin mo kung paano ko ipapadala. Matapos mag-usap ay sinabi agad yun ni Maymay sa ama, ngunit mas excited pa ito sa perang ipapadala kaysa sa kalagayan ng asawa. Ang dahilan nito ay bakit hindi gumawa ng aksyon ng agency nito. Magdadalawang taon na si Maylin sa ibang bansa at wala na silang balita dito. Natuto na ring mambabae si Jonas at nagdadala ng kung sino-sinong babae doon. Napilitang huminto sa pag-aaral si Maymay para matulungan sa pag-aaral ng mga kapatid. Hanggang isang araw, habang inaasikaso ni Maymay ang mga kapatid, hindi inaasahang bisita ang dumating. Isang puting sasakyan ang dumating at may inilabas mula sa likuran ng sasakyan. Isang kabaong yun. Pigil ni Maymay ang hininga at tinawag ang ama. Tay! Tay! Oh, ang aga-aga. Ano yun? Tanong nito at may hawak na hindi pa nabuksang alak. Tay! May dumating! Anong dumating? Padala ng nanay mo? Lumabas si Jonas at nakita ang dumating sa labas. Kayo ba si Mr. Jonas Sandoval? Narito na ang bangkay ng asawa niyo, si Mrs. Maylin Sandoval. Pakipirmahan na lang po ito. Natulala si Jonas nang makita ang asawang nasa kabaong. Paanong nangyari to? Hindi makapaniwala si Jonas. Pumalaw sa pag-iyak ang magkakapatid nang makita ang ina sa kalunos-lunos na kalagayan. Putol ang mga kamay nito na tinahina lang at halos hindi na makilala sa dami ng mga pasa sa muka at katawan. Anong nangyari sa asawa ko? Bakit ganito? Anong ginawa niya sa kanya? Hindi mapigilan umiyak si Jonas. Ayon po sa amo niya, ay tumalon daw sa building ang asawa niyo. Tumalon sa building? Bakit putol ang mga kamay? Puno ng pasa at may bakas ng sakal. Hindi umimik ang mga lalaki dahil maging sila ay yun din ang nasa isip. Mga hayop sila. Mga hayop! Ito ang mga gamit ng asawa niyo at tulong mula sa mga amo niya roon. Kung may reklamo kayo makikipag-ugnayan kayo sa agency. Galit na umiyak si Jonas sa makita ang 300,000 na tulong mula sa amo ng asawa. Galit na nagmumura si Jonas. Kung alam ko lang sana, hindi na kita pinayagang umalis. Patawarin mo ako, Maylin. Patawad sa mga kasalanan ko sa'yo. Nagsisisi ako. Umiiyak na saad ni Jonas na nasa kabaong. Maging ang mga bata ay hindi magkandamayo sa pag-iyak na makita ang ina. Nang mailibing si Maylin, nilakad ni Jonas ang reklamo para sa nangyari sa asawa. Ngunit hindi agad ito na aksyonan. Pero desidido si Jonas at humingi ng tulong sa presidente para sa hustisya. Kinalaunan ay nalaman nilang kinukulong at binubugbog at hindi pinapakain si Maylin ng amo. Ilan sa mga domestic helper na katapat nito ang nagpatunay. Inilihim yun ni Maylin sa pamilya dahil ayaw nitong mag-alala ang mga anak at asawa. Hanggang sa lumala noong tinangkang kontakin ni Maylin ng agency ay pinutulan siya ng kamay at kinulong, sinaktan, hanggang sa tuluyang binawian ng buhay dahil sa pagpapahirap at gutom at pinalabas na nagpakamatay si Maylin. Sa wakas ay dinidig ng korte at nakulong ang among babae ni Maylin na nagpahirap sa kanya. Nagbayad din ang gobyerno bilang danyos sa pamilya. Hindi man yung sapat para sa pamilya ni Maylin, ngunit kahit papaano ay nakuha nila ang hustisya. Kahit wala si Maylin ay pinilit ni Jonas na magpakaama at ina sa mga anak. Tinuwid niya ang pagkakamali at labis na pinagsisihan ang ginawa na pagkakamali sa asawa. Bumangon silang muli para sa pangarap ni Maylin para sa kanila. Muli niyang itinayo ang tindahan at bigasan para sa mga anak at hindi na gumawa pa ng pagkakamali.
Bumawi si Jonas sa mga anak at muling nagsimula ulit ang bagong buhay. Sana kapulutan ng aral ang kwentong ito na nangyayari sa totoong buhay at sa ating mga OFW. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!